Mga kabayan, habang tumatagal ay pasikip na ng pasikip ang mundo nitong kontrobersyal na mayor ng Banban Tarlac na si Mayor Alice Goo. Bukod sa wala na siyang kapangyarihan bilang mayor dahil sinuspindi siya ng 6 na buwan, patong-patong na kaso pa ang isinampa sa kanya ng pamahalaan, partikular ang PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Isa sa pinakamabigat na kasong isinampa sa kanya ay ang qualified human trafficking na walang piyansa. Dahil dito ay pinag-utos na rin ng Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng lookout bulletin sa Bureau of Immigration para bantayan hindi lang si Mayor Alice Goo kundi ang 17 pa niyang kasamahan kabilang na ang kanyang mga kapatid. At kahapon nga ay halos gumuho ang mundo nitong si Mayor Alice Goo nang maglabas ang Office of the Ombudsman ng desisyon at ibasura ang kanyang hiling na bawiin ang 6 na buwang suspensyon bilang alkalde ng Banban Tarlac. Paliwanag ng Ombudsman, malakas ang mga ebidensya na hawak nila na malaki ang koneksyon ni Mayor Alice Goo sa iligal na operasyon ng Pogo Hub dyan po sa Banban Tarlac. Isa pa sa magiging kalbaryo na hinaharap ni Mayor Alice Goo ay ang arrest warrant na posibleng ilabas ng korte kung saan ay pwede na siyang arestuhin anumang oras at kahit saang lugar pa siya magtago. Pero sa kabila nito, nagmamatigas pa rin ang kampo ni Mayor Alice Goo at sinabing iaakyat nila ang kaso sa Court of Appeal para doon naman sila magpasaklolo. Ang tanong, kakampihan kaya sila? Hindi ako nag-agree sa decision. Kaya iakyat namin yan sa Court of Appeals para silang mag-determine kung malakas ba talaga ebidensya. Una nang inamin ni Mayor Goo na isa siya sa dating incorporator ng BAUFO, pero hindi raw ibig sabihin nito na may kinalaman na rin siya sa mga umuupang pogo na niraid sa loob ng BAUFO compound. Dito sa Maynila, dami ng mga building na inuupahan ng mga pogo. Bakit hindi kinakasuhan yung mga may-ari ng lupa o building? Samantala, bukod kay Mayor Alice Goo, isa rin sa ipapatawag ni Senator Gatchalian itong si Porac, Pampanga Mayor Jing Capil dahil sa naging kapabayaan nito sa kanyang probinsya kung saan ay umusbong ang iligal at higanting Pogo Hub sa Porac, Pampanga na di umano ay hindi niya nalalaman gayong siya lang bilang mayor ang may jurisdiction dito. Ayon kay Gatchalian, kaduda-duda ang mga pahayag ni Mayor Capil na hindi siya pinapasok sa compound ng Pogo para magsagawa ng inspeksyon. Nung narinig ko yung investigation ng provincial government ng Pampanga at sinabi niya hindi niya alam at hindi siya pinapapasok at si Kapitan hindi rin pinapapasok, dapat naging red flag na yan. Kung ang isang mayor hindi pinapapasok, kung ang isang kapitan hindi pinapapasok, magduda ka na. Dapat magsumbong ka na sa police, mag-report ka na officially, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka, para ka nang kasama doon sa mga krimen na nangyari. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nagsagawa si Senator Win Gatchalian kasama ang PNP-CIDG at PAOK para muling mag-inspeksyon at i-raid ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dahil dito may panibagong natuklasan si Gatchalian na mga karumal-dumal at milagrong nagaganap sa loob ng compound. Yung objective natin ngayon ay unang-una para makita natin yung lawak ng operasyon nitong Pogo Hub at makita natin yung modus operandi na ginagawa nila. Pero halos pare-pareho itong mga Pogo Hub. May pattern ka makikita, self-contained. Yung tao, kinukulong dito, kinukuha yung passport, hindi makalabas. Dito na sila kumakain, dito na sila nagpapagupit, dito na sila nagmamarket. At yung mga mastermind, ang kanilang pamumuhay dito marangya. No, merong KTV, merong prostitution na nangyayari, at yung villas. No, makikita natin, may villas rin dito. Parehas na parehas doon sa Bamban. No? So, yung pa lang sa villas, para sa akin, isa giveaway na yung mga nagpapatakbo dito pareho. Sa huli, sinabi ni Gatchalian na hindi lang pagsuspinde, kundi may posibilidad na pagpapatalsik sa pwesto bilang mayor itong si Jing Capil kapag napatunayan na isa siyang protektor at may malaking koneksyon sa niraid na iligal na Pogo dyan po sa kanyang lugar sa Porac, Pampanga. Yan ang design ng mayor. Binigyan ka talaga ng maraming kapangyarihan para hindi mangyari ito. Ultimo nga yung mga electrical, pwede mo i-inspect yan.
Ultimo yung sanitation, yung for example, may baho sa loob, pwede mo i-inspect yan. That's the power of the mayor. Would you also recommend sa suspension? Pwede yan. Pwedeng tignan yan. Dahil nakaka-dismaya na ganitong kalaking Pogo Hub, hindi niya nalaman. Pwedeng tignan yung suspension. Para sa akin, if you ask me, dapat masuspend siya. If you ask me. This is your jurisdiction. No? This is your jurisdiction. And like, kagaya ng sinabi ko, yung ipag-amin yan na hindi pinapasok, lalo na yung kapitan sinabi hindi pinapasok, red flag na yan kaagad. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang hiling ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na alisin ang inisyu sa kanila na hanggang 6 na buwang preventive suspension. Ito ay habang gumugulong ang investigasyon sa illegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac na ni-raid noong Marso. Kasama sa umapela ang suspendido ring Business Permit and Licensing Officer ng Banban na si Edwin Ocampo at Municipal Legal Officer Aiden Sigua. Pero sa nilabas na resolusyon ni Ombudsman Samuel Martires, iginiit niyang matibay ang basihan ng suspension order. Anya, malinaw na may business interest si Go sa Bauful Land Development Incorporated na siyang may-ari ng ni-raid na Pogo Hub. Base sa nakuhang electric bill ng Tarlac Electric Cooperative na nakapangalan mismo sa alkalde. Ipinunto rin sa resolusyon na nakakuha ng permit ang Baofu at ang ni-raid na Zun Yuan Technologies matapos itong iproseso ng Business Permit and Licensing Officer at inisyuhan kalauna ng permit ni Go. Alam din daw ng legal officer na si Sigua ang operasyon ng Baofu dahil malapit siya kay Go at siya pa ang pumirma sa deed of sale ng lupang tinayuan ng compound. Dahil sa mga ebidensyang yan, hindi pa raw talaga pwedeng bawiin ang preventive suspension sa tatlo. Una nang nilinaw ng ombudsman na preventive measure lang ang pagsuspende kay Go para hindi magalaw ang mga ebidensya at hindi maimpluwensyahan ang mga testigo. Pero ang kampo ni Mayor Alice umaalma sa desisyon ng ombudsman. Hindi ako nag-agree sa decision. Kaya iakyat namin yan sa Court of Appeals para silang mag-determine kung malakas ba talaga ebidensya. Una nang inamin ni Mayor Go na isa siya sa dating incorporator ng Baofu, pero hindi raw ibig sabihin nito na may kinalaman na rin siya sa mga umuupang pogo na ni-raid sa loob ng Baofu compound. Dito sa Maynila, dami rin mga building na inuupahan ng mga pogo. Bakit hindi kinakasuhan yung mga may-ari ng lupa o building? Kanina, nagtungo ulit sa Department of Justice ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ito ay para dagdagan ang mga respondents sa sinampa nilang reklamo na qualified trafficking in persons kina Go. Sa kabuuan, 18 na ang kasama sa reklamo. Para hindi sila basta makalabas ng bansa, naglabas na rin ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO ang Bureau of Immigration sa 18 respondents. Ang Immigration Lookout Bulletin ay inilalabas para maghigpit ang immigration at magbantay kung magtangkang lumabas ng bansa si Mayor Alice Go at iba pang respondents. Pero hindi nito mapipigilan ang pag-alis nila ng bansa kundi para i-monitor at suriin lamang kung lehitimo ang kanilang visa at iba pang dokumento. Isa sa nasampulan at naharang agad ng immigration ang Chinese national na si Zhang Ji. Manager siya ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga at tatakas sana sa Davao Airport papuntang China noong June 23. Doon po sa kanya mga statements, sinabi po niya na wala po siyang trabaho dito. So it's already a violation. Nakikita po ng ating mga immigration officers na violation na po iyon. Para wala nang basta-basta makalabas ng bansa sa respondents, plano nang maghain ng DOJ ng precautionary hold departure order laban sa 17 respondent hanggat hindi natatapos ang kanilang investigasyon. Kahit na biglaan papasok, ang nakuha nila 163 na katauhan. 161 ng mga nagtatrabaho dito. So nawala yung 1,800 plus na nagtatrabaho dito. So makikita rin natin na meron na rin silang
paraan para makakuha ng advance information. Hindi natin pansigurado kung saan, pero sigurado tayo na meron na silang paraan kung nakakakuha sila ng advance information. Kaya importante na iba ring hanay ng gobyerno ay tingnan nila yung kanilang mga opisina, no? Katulad ng PNP, judiciary, even local government units, even barangay, even probably Senado kung meron kaming advance information. So, importante na maging alerto tayo dahil kumakalat na yung kanilang galamay at nakakakuha na sila ng advance information. Ngayon, para sa akin rin, dahil sa laki nga nito, ang unang tanong ko, paano nakalusot to sa local government unit? Paano rin nakalusot to sa barangay? Ang mayor merong napakalawak na kapangyarihan yan. Pwede niyang in-inspection yung sanitation, fire, general welfare of public, pwede niyang, pati electrical, pwede niyang gawin para, dahilan yan para mag-inspect. Kaya, nung narinig ko yung investigation ng provincial government ng Pampanga at sinabi niya hindi niya alam at hindi siya pinapapasok at si Kapitan hindi rin pinapapasok, dapat naging red flag na yan. Kung ang isang mayor hindi pinapapasok, kung ang isang kapitan hindi pinapapasok, magduda ka na. Dapat magsumbong ka na sa police, mag-report ka na officially, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka, para ka nang kasama doon sa mga krimen na nangyari. Kaya hindi dahilan yung hindi ako pinapasok. Lalong hindi dahilan, hindi ko alam. Ikaw yung mayor, ikaw yung kapitan. Dapat alam mo yung nangyari sa lugar mo. Kaya rin nagpapasalamat ako sa provincial government ng Pampanga dahil nagsagawa na sila ng investigasyon at napaka-detalye yung kanilang investigation. In fact, marami na silang nagawa para sa Senado sa kanilang investigation. Ngayon, ang importante ngayon, sino ang mananagot? So, para sa akin, hindi pwedeng alisin ng local government yung kanilang accountability. Hindi pwedeng alisin ng barangay yung kanilang accountability. Lalo na sa ganitong scale. No? Dahil 2,000 dayuhan, pumapasok, lumalabas, pumapasok, lumalabas. At hindi ka pinapapasok doon sa lugar, dapat nagdududa ka na kaagad. Itong Pogo Hub na ito, meron ring links doon sa Bamban Pogo Hub. Halos kaparehas silang ng panahon nung pinatayo ito, 2019. At tuloy-tuloy hanggang 2022. Itong Pogo Hub, tsaka yung Pogo Hub sa Bamban, kahit na panahon ng pandemya, kinoconstruct nila. No? Ibig sabihin, may taong nagko-construct doon. Isa pang red flag yan. Natatandaan natin, 2020, walang construction na nangyari nung isang taon. Kung ikaw ay local government at nakikita mo may nagpapatayo doon, red flag na kaagad. Bakit nakakapagtayo sila ng pasilidad na bawal ang construction? So, hindi lang namin masabi ngayon kung ano yung detalye ng links, pero definitely may links to sa Pogo Hub in Bamban at Pogo Hub dito. At sa iba pang Pogo Hub, dahil sa mga impormasyon namin, itong mga sindikato, marami silang pinapatayong ganito sa ating bansa. Hindi lang isa ito, marami sila. Iba-iba yung partner nila, iba-iba yung kasama nila, iba-iba kausap nila, pero yung mga mastermind pare-pareho. So hindi lang namin masabi ngayon dahil under investigation pa rin, but so far yun yung nakikita natin. Kaya yung sinasabi na argumento may legal at illegal, walang legal at illegal dahil yung mastermind nasa legal at illegal eh. Yung ulo nasa lahat ng Pogo Hub, iba-iba lang yung kanilang mga kausap at partners. At mayroon na rin kaming ebidensya na magpapatunay niyan. Yung objective natin ngayon ay unang-una para makita natin yung lawak ng operasyon nitong Pogo Hub at makita natin yung modus operandi na ginagawa nila. Pero halos pare-pareho itong mga Pogo Hub. May pattern ka makikita, self-contained. Yung tao kinukulong dito, kinukuha yung passport, hindi makalabas. Dito na sila kumakain, dito na sila nagpapagupit, dito na sila nagmamarket. At yung mga mastermind, ang kanilang pamumuhay dito marangya. No, merong KTV, merong prostitution na nangyayari, at yung villas. No, makikita natin may villas rin dito. Parehas na parehas doon sa Bamban. No? So, yung pa lang sa villas, para sa akin, is a giveaway na yung mga nagpapatakbo dito pareho. At sa akin, ang aking pag-aanalisa,
yung mga mastermind dito, iisa lang. Ginagamit lang nila itong template sa Bamban, sa Porac, sa Las Piñas at sa iba pa. Ang nakikita ko lang kaibahan yung mga local partners kasi kailangan rin nila kumuha ng permits, kailangan rin nila maglakad ng mga papeles. If you remember, itong Lucky South 99, legal pogo to nung una. Legal pogo to, tapos sinara ito, tapos binigyan ulit ng permit, tapos sinara ulit. Pangalawa na itong Lucky South 99 na naisara dito sa Porac. Pero it started off as a legal pogo. Kaya yung aking pag-analisa, itong quote-unquote legal pogo, ito yung nagiging daan para pumasok dito eh. Dahil kung may legal pogo ka, unli yung trabahador na pwede mong ipasok. Kahit ilan, kahit na ito nga, 2,000 na ipasok nila. Hindi kasi sitahin dahil ang papakita mo lang papeles, yung lisensya sa PAGCOR. So, kaya nga ang aking pag-analisa, itong legal pogo na ito talaga yung nagiging daan para makapasok yung criminal syndicates at iba pang mga criminal elements. The mere fact inamin yan na hindi siya pinapasok, dapat naging red flag na yan. Nagduda ka na bakit hindi ka pinapasok. Dahil kung ang lugar ay wala naman tinatago, nag-mayor ako for 9 years. Pag humingi ako ng pagbibisita at wala naman tinatago yung mga factory, papapuntahin ka pa, pwede pa nga kami mangampanya sa loob eh. Pero pag sinabing bawal, magduda ka na. At marami kang powers. Ang mayor, yan ang design ng mayor. Binigyan ka talaga ng maraming kapangyarihan para hindi mangyari ito. Ultimo nga yung mga electrical, pwede mo i-inspect yan. Ultimo yung sanitation, yung for example, may baho sa loob, pwede mo i-inspect yan. That's the power of the mayor. Would you also recommend sa suspension? Pwede yan. Pwedeng tignan yan. Dahil nakaka-dismaya na ganitong kalaking Pogo Hub, hindi niya nalaman. Pwedeng tignan yung suspension. Para sa akin, if you ask me, dapat masuspend siya. If you ask me. This is your jurisdiction. No? This is your jurisdiction. And like, kagaya ng sinabi ko, yung ipag-amin niya na hindi pinapasok, lalo na yung kapitan sinabi hindi pinapasok, red flag na yan kaagad. Yung PAGCOR ang tinuturo ni Mayor na allegedly dapat may control aside. Yeah, but the business permit comes from him. Ang business permit galing sa mayor. Ang engineering permit galing sa mayor. Ang sanitation permit, occupancy permit, annually nagre-renew ng business permit ang facility. In fact, narinig ko doon sa investigation ng provincial government, ang amilyarang nito is 4,000 pesos. Yun ang narinig ko. Correct me if I'm wrong, ha? Kaagad, common sense, ganito kalaking property, 4,000 pesos. Kaya hindi pwedeng tanggalin yung accountability ni Mayor. Kaya focus na pagpan, meron din PAGCOR na opisina. Definitely may accountability ang PAGCOR, hindi natin maaalis yun. Hindi pwedeng maghugas kamay ang PAGCOR at sabihin hindi namin alam nangyayari. Ang regulatory powers ng PAGCOR is on the gaming. Ang regulatory powers ng Mayor's general welfare. Lahat na nasa sakupa mo, ikaw may responsibilidad niyan. Yan talaga yung panawagan namin sa Pangulo na i-ban na lahat ng Pogo sa ating bansa dahil walang legal at illegal eh. Kagaya nga nito, this is a prime example na meron siyang lisensya. Binigay yung kanyang lisensya. Itong ganitong operation, saka itong scamming operation, hindi mo ito magagawa ng in 6 months o 1 year. Matagal na plano ito. So umpisa pa lang, alam mo na scamming ang gagawin mong aktibidad eh. I mean, the mere design ng facility, hindi naisip mo lang ito kahapon. Sinadya ito para sa isang scamming activity. Kaya maganda nakita nyo rin dahil nakita nyo na itong disenyo nitong facility na ito para sa yung crypto scam, lab scam, at ibang pang mga scamming. So, importante na, kaya yung ang aking panawagan sa Pangulo, i-ban na because itong lisensya nagagamit sa mga illegal na aktibidad. Naglabas na ang ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO
ang Department of Justice o DOJ laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 17 iba pa na iniuugnay sa operasyon ng illegal na pogo. Kasunod ito ng inihaing reklamo na qualified human trafficking laban sa mga respondent noong 1 linggo. Layo ng kautusan na mahigpit na mabantayan ng pamahalaan ang posibleng pagbiyahe palabas ng bansa ni na Mayor Guo, dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan at 17 iba pa. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na ipatutupad nila ang kautusan sa lahat ng mga pantalan at paliparan. Una nang sinabi ng legal counsel ni Mayor Guo na si Attorney Stephen Davin na hindi aalis ng bansa ang kanyang kliyente. Nilagdaan ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na kasama ang suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa bisa ng ILBO. Ipinag-uutos sa Bureau of Immigration na bantayan ang bawat kilos ng mga ito at i-alerto ang mga kinauukulan sa anumang tangka na lumabas ng bansa. Kung gusto niya umalis noon pa, wala naman siyang balak umalis. Saan naman siya pupunta? Hindi naman kailangan, hindi naman necessary. Sa amin, at least, siyempre precaution ng DOJ yan. Kung ako rin ng DOJ, gagawin ko yun.